Erwin, anong reklamo mo? Reklamo ko lang po, Tito Boy, yung sa kuya ko na matagal na rin po na panahon na gano'n ang naging bisyo niya alak. Magkasunod ba kayo? Magkasunod po. Panganay po siya. Magkakapatid? Oo. Opo. Tapos pangalawa po ako. 3 taon ang pagitan, di ba? Opo. Oo. Gaano kayo ka-close ng kuya mo? Yung bata kami, medyo close. Pero nung naging binata na po siya, nagsimula na po yung ganung sistema niya sa alak. Hanggang sa nagkaroon po siya ng asawa, nagkaanak, ganun po rin po yung sistema niya, puro alak. Hindi po siya masyadong nagbago hanggang ngayon. Nag-asawa siya tapos eventually nagkahiwalay. Namatay po yung asawa niya. Namatay ang kanyang asawa ng TB, tuberculosis. Opo, parang ganun po yung sakit niya. Alam mo ba kung bakit napunta sa pag-iinom ang kuya mo? Wala po akong idea kung bakit, pero addicted na po talaga siya simulat sa po. Nakagisna ko na po siya, umiinom po talaga siya. Sa pagkakaalam mo ngayon, ilang beses siya umiinom sa isang linggo? Sa buong linggo na yun, siguro sa beses na po siya na hindi nakakainom pag wala po siyang pera. Pero kapag nakakautang siya kahit 100 man to, iginagastos niya pa rin po sa alak. Anong iniinom niya? Pag walang pera, gin. Pero pag may pera, Red Doors po. Pag nakakainom ang kuya mo, ano ang kanyang kilos? Iba po talaga sa mga anak niya. Pinagsasalita niya na kung ano-anong bagay na hindi tama. Katulad? Na sinasabi niya, mamatay na lang kayo para naman may pakinabang ako sa inyo. Anong ibig sabihin nun? Yung mamatay na lang kayo para yung kahit papano, yung abuloy, mapunta sa kanya. Hindi po totoo yan. Hindi po tama kata. Naririnig mo ito? Narinig ko po, tapos nagsusumbong din po lahat po yung mga pamangkin ko sa akin. At pag naririnig mo ito at pag nagsusumbong ang mga pamangkin mo, wala ka bang effort na, kuya, halika nga, usap tayo? Sinasabihan ko po sila, pero dahil nga po sa langon sa alak ko, wala na po sa sawisyo. Kami po nagkakaroon ng puro kami ng kurpuntahan po talagang magkapatid. Ayoko na lang po umabot kami sa punto na nagkakasakitan. Isang bahay lang kayo nakatira, nasa taas ka, nasa baba ang kuya mo, at kasama mo ang iyong ina. Opo. Nasa akin po sila lahat kasi yung bahay po na yun, Tito Boy, ako po nagpagawa po ng buong lahat na yun. So lahat, pati ang kuya mo at ang kanyang mga anak, Ang mga anak niya, siya, pati yung mga kapatid ko bunso, pati yung mga pamangkin ko, nasa akin po lahat. cargo mo lahat sila. Pati yung mga apo ko sa pamangkin, nasa akin din po. Ano ang hanap buhay mo? Mixer po ako ngayon. Sa bake shop? Isang bake shop po, oo. Samantala ang kuya, Patayan po ata ng bag. Hindi ko na po talaga siya kinakausap. Pagka may pasasabi po ako, pasasabi ko po sa mama ko, pag nakainom po siya, bubus biyaya po siya. Yung buong sahod niya po ng kiseles na yun, uubusin niya po yung... kumusta ang relasyon ng kuya sa nanay? Parang kami lang din po. So wala kayong pagkakataon na bilang pamilya ay makapag-usap tungkol dito sa problemang ito? Hindi po. Wala ring pagkakataon na dinala mo ito sa barangay? Dinala ko po, ilang beses na po. Ang hiling ko lang po sa barangay, Tito Boy, na i-counsel lang si kuya ko para kahit papano, malaman niya yung mali niya o karampatang magiging parusa niya kung sa mga maling bagay na ginagawa niya. Nagkaharap pa kayo ng kuya sa barangay? Nagkaharap po kami one time. Ano ang sabi ng kuya? Nagalit ba siya na ipinabarangay mo? Nagalit ba siya na ang problemang pamilya ay dinala mo doon sa barangay? Tama po kayo, Tito Boy, yun yung galit niya sa amin. Nagiging sinasabi niya na pakikialaman ko rin po sila. Pero ang inaano ko lang po, yung mali na nagagawa niya, ayaw niyang tanggapin sa sarili niya na may mali po talaga. Pero ang puso ng iyong reklamo ay yung kanyang kakulangan sa pag-aalaga sa kanyang mga anak. Opo, Tito Boy. Dahil ang kanyang isang anak doon, si Jeremy, Opo. ay may sakit, pneumonia. Samantala ang kanyang anak na babae, si Janet, ay Si John saka si Jane, wala na po, hindi na po umuwi eh. bakit hindi sila umuwi? Dapat maging comfort zone mo yung bahay mo eh. Kasi yun, andun yung pamilya mo. Ang nangyayari po, mas nagiging comfort zone nila yung kalsada. Kung may tama kang ginawa sa anak mo, dapat, yun ang magiging tema na dapat sa'yo tatakbo yung bata, hindi po sa ibang tao. Tito Boy, pagka hindi po siya nakakainom, hindi po siya gumagalaw. Maghapon lang po talaga siya nakahiga, nakaupo. Wala po silang TV, magkaharap lang po sila ng anak niya may sakit na nagtitingin na wala po silang ginagawa doon maghapon. Nandun lang po sila. Moral support na lang, emotional support na lang po ginagawa ko sa pamilya ko. Dahil yung financial support, Tito Boy, actually hindi ko siya may bigyan ng support. Sabi ko sa kanya, tulungan mo sarili mo. Gusto mo makapag-asawa ka ako, walang babae na gugustuhin na ang kukunin nilang na lalaki na alagain. Kumusta ang kalagayan ng pamangkin mo, si Jeremy? Ako, Tito Boy, naawa po ako. Yung darating ako, iyak siya. Medyo talagang hirap po talaga siya.
Yung walk-in hindi na po kaya. Erwin, ano ang pakiusap mo sa Kuya Jeffrey mo? Eh kuya, sana maisip niya kasi natatakot din po ako para sa kanya. Kasi kung ikaw wala kang ginawang tama sa sarili mo, sino mag-aalaga sa'yo? Kasama mo ngayon yung may sakit. Paano kung ikaw naman magkasakit? Hindi ko na alam kung saan ko ilalagay yung sarili ko. Kasi lahat po sila nakabati sa akin. Susumbong si mama, magsusumbong si pamangkin, magsusumbong si apo, magsusumbong si kuya, si kapatid na babae ko, ang bunso namin kapatid. Lahat sila magsusumbong sa akin na parang lahat yun, cargo ko lahat sila na hindi naman po talaga dapat. Napapagod ka? Napapagod po, Tito Boy. Totoo po yun. Hindi po ako nagpapakita ng pagod kasi alam ko sa sarili ko, malakas ako. Yun po yung nakikita nila sa akin. Sa pagpunta mo dito sa CIA, ano ang gusto mong mangyari? Ma-counseling po siya ng maayos. Tapos malaman niya kung ano yung magiging karampatang parusa niya kung sakasakali man na ipagpatuloy niya yung ganyan. No? Anong dasal mo sa Diyos? Mayayos lang po niya yung buhay niya. Para na lang po sa mga anak niya. Erwin, maraming salamat. Apo. Jeffrey, narinig mo ang reklamo ng iyong kapatid na si Erwin. Ano ang nais mong sabihin? Hindi ko talaga pinabayan yung mga anak ko. Kasi trabaho-bahay lang ako talaga. Minsan talaga naaya talaga ang kaibigan. Pero talaga trabaho-bahay lang. Sa akin sa pamilya, pagpapabaya, hindi talaga. Kasi ako lang talaga solo eh. May magulang kami pero sa kanya ako talaga nakadepende. Asikaso lahat sa kanya. Sa akin wala nag-asikaso. Kaya minsan, nasasaktan ko minsan yung mga anak ko. Uwi akong tanghali, walang sinain, walang pagkain. Ako lang. Saka yung pag-inom ko, minsan pampalis pagod ko lang ko talaga yun. Minsan talaga, Hindi pa pares ng pagod. sumasobra ako sa inom. Yung pagsasabi ko ng masama sa tao, nababanggit ko lang pag mainit ulo ko. Pero hindi naman talaga ako walang yan tao, yung pabayaan ko yung mga anak ko. Hindi ako ganun. Pag umuwi ako, lagi may bit-bit na pagkain. Saka ayoko talaga sa lahat yung pinangimasukan kami. So Jeff, nasasaktan ka na sinasabi ni Erwin na pinababayaan mo ang iyong mga anak. Hindi ito totoo. Sa trabaho mo, kahit paano, nabibilhan mo ng gamot ang iyong anak na may sakit. Sarili ko talagang pera. Wala nga talagang tumulong sa akin. Buti na may kaibigan ako. Yung may mga dumarating na tulong sa ano. Pero sa pamilya ko, wala naman talaga eh. Kahit tanungin niyo yung anak ko kung may dumating na tulong. So hindi totoo yung sinasabi ni Erwin na Kung sana kargo niya lahat kayo, isang bahay sana nga lamang. may nasamang kamag-anak ko rito para magpatunay eh. Siguro nagsusumbong sa kanya magulang ko. Pero minsan mas marami sinusumbong sa kanya magulang ko tungkol sa kanya dahil pagod na pagod daw sa kanya yung magulang ko. Laban ng laba. May tampo ka ba? Buti sila may nag-aalaga. Ako, ang nanay ko naglalaba para sa kanya. Lahat ng trabahong bahay. Ako walang nag-aalaga sa akin. Wala naman daw talaga eh. Masama ang loob mo. Minsan nga, nakita ko nagwawashing. Mapasa lang naman kahit isang pantalon lang. Naku, pagod na ako, sasabay ka pa. Ang gagawin ko, kukunin ko yung pantalon ko, iagis ko ulit sa labahay namin. Permanente ka ba sa trabaho? Oo. So hindi rin totoo na lahat ng sweldo mo ay napupunta sa alak. Hindi naman, no, may rami lang talaga ako minsan utang talaga. Nagkakautang ka dahil? May 5-6 ako saka mga bali o ganyan. Mhm. Sa amin din naman o yun, yung ano ko. Anong mga pinagagamitan mo nung perang inuutang? Pagkain, minsan nga yun, minsan naaya ako. Pero yung ibang utang, Gaano ka kadalas naaya, Jeff? minsan sa isang linggo siguro, mga 3 beses, 2 besong ganyan. 2-3 beses kang umiinom. Pero hindi naman yung sabi nung kapatid ko araw-araw. Hindi ko Oo, ganun. gaano ka kalasing pag nalalasing? Madali ko kasi umalasing. Kaya akala, nakakarami na ako. Pero tinatanggap mo na nakakapagsalita ka ng hindi maganda pag Pag nalalasing ka. galito talaga ako, nagsasalita ako masama para magalit talaga sila. Bakit gusto mong magalit sila? Naiinis ko kasi ako, parang ako lang lagi nakakatanggap ng salita. Kung may tama kang ginawa, wala kang matatanggap na masamang salita. Kaya minsan nagsasalita na rin ako ng yung para masaktan din sila. Nasaan ang mga anak mong babae? Yung isa ko may asawa na eh. Yung isa, dumadalaw-dalaw. Kasi kung nasaan yung ate niya, nandun din siya. Sabi ko, may asawa na, nandiyan ka pa rin. Bisa nasa akin, papakabit na 1 buwan lang. Tapos mawawala na naman. Sa barkada ko kasi. Pero nasabi mo yung sana mamatay na lang kayo para kumita ako.
Talaga nakapagbanggit ako ng ganyan minsan pag sobrang init ng ulo ko, lalo na ayaw sumunod sa akin. Pag nawawala ang pagkalasing mo, pinagsisisihan mo yon? Hindi. Pinagsisihan ko naman nun. Kasi naano rin, paano kung magkatotoo? Di ba? Tatakot din ako. Jeffrey, ano ang nais mong sabihin kay Erwin? Anong nais mong sabihin sa nanay mo? Anong nais mong sabihin sa mga anak mo? Okay lang naman tumulong sila sa akin. Kaya lang, sana wag na naman nila isusumbat. Tapos yung akuin na nila na purt na may naibigay silang pagkain, sila na nagpakain. Sana punta yung mga pinagpagurang ko. Ibig sabihin, sa barkada ko lang. Sa mga anak mo, anong gusto mong sabihin? Natakot nga, parang wala natitira sa akin. Pag may problema sila, nasa akin. Kagaya ano kung may sakit na yun, nung malakas siya, wala naman talaga siya sa akin. Nasa kaibigan ko siyang kagawad eh. Tapos nung nagkasakit siya, ako kaya sabi ko, ba may pag gumaling ka, kagaya ka na ibang kapatid mo, nagpamilya na, tapos wala na. Wala naman talagang tumutulong sa akin eh. Pero Jeffrey, gusto mo maayos kayo ni Erwin? Gusto mo maayos ang pamilya mo? Gusto ko naman, sana pag may problema, kausapin ako. Kasi ako tumatanggap din naman ako mali. Okay lang pakialaman ako, basta yung tingnan din nila yung ginagawa ko, hindi yung mali ko lang nakikita eh. Siyempre minsan napapagod din ako. Talagang doon lang ako nakakalimot minsan. Pag umiinom ka? Saka yun na naman talaga yung bisyo ko, wala naman akong ibang bisyo, ganyan lang. Jeff, ipagpapatuloy natin ang pag-uusap natin kasama si Kuya Alan at Ate Pia. Pero maraming salamat sa tiwala mo. Maraming salamat. Thank you po.